Hi Pisces, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Pisces, this is your weekly gabay tarot reading from March 9 to 15, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Pisces, ito po ay general reading. Mga parating pa para kay Pisces ngayong March 9 to 15, 2026. Pisces, nakikita ko dito, okay, this is emotions, a card of emotions. May nakita kong pwedeng nagalit, pwedeng naanoy, pwedeng bad mood, frustration, possessiveness, or di kaya kung hindi man ikaw to, pwedeng concern mo to sa isang tao. Kasi may selos din dito, envy, jealousy. At may sabi ang card dito na kailangan ingatan ang iyong pera. Pwedeng nangyari to sa nakaraan kasi may nakita kong energy dito sa nakaraan na naalala mo. Oo. Ingatan ang pera kasi may loss of money. Pwedeng nawala, kinuha, na damage, na gasta, or ninakaw. So, control, monitor, and save. Okay? And yan yung nais ng card na control, monitor, and save. Ingatan ang pera. Hindi ibig sabihin na lumabas to, yan talaga yung mangyayari. Kailangan simula ngayon, oo, lalo na sa hindi pa nangyari, control, monitor, and save. Kung may balak kayong mag-invest, kung may balak kayong maggasta, pag-isipan ng mabuti. Okay? And, excuse me po. Yan yung paalala ng card. And, nakita ko dito, some of you, home-based yung trabaho nyo. May nakita rin ako ditong tungkol sa staycation. Gusto nyo mag-staycation sa bahay kasi you felt calm, relax, and security pag nasa bahay kayo. At nakikita ko rin dito, Pisces, na may family bonding, emotional bonds, and may project. Yes. May nakita rin ako ditong pwedeng ang ilan sa inyo magpapatayo ng bahay or bibili. May balak or bibili na talaga. Kasi may nakita kong property dito. Family harmony, andito din po. Kung hindi man family, pwedeng grupo ng tao na tinuring mo na as family. Dalawang card po nagsabi dito na may bonding togetherness. At joy and laughter ang nakikita ko dito. Claim nyo po. Oo.
At sabi din dito, you're having a good time. May ginagawa kayo dyan na na-entertain kayo. So, dalawang card mismo nagsabi dito na nagkaroon ng pagkakaisa. May fulfillment sa pangarap, happy outcome, pwedeng may kasal na ganap, promises, pwedeng bagong pasok sa relasyon, engagement. So, family happiness ang nakikita ko dito. Claim niyo po, ang ganda. Medyo maingay ang background. Oo, so focus kayo sa mensahe para may makuha kayong gabay, okay? Kasi kapitbahay namin yan. Hindi natin control yan. Okay, so may dalawang card mismo ang nagsabi dito na may pag-uusap tungkol sa domestic matters. May malaking influence din ang single female dito. Pwedeng ikaw to, na malaking influence mo sa kapwa mo. Pwede din siya, yung malaking influence niya ngayon. Ngayong week, parating na ngayong March 9 to 15, 2026. May naging obedient, too submissive in some situation. Okay, so prepare yourself. Kasi apat to card na nagsabi dito na maraming ang ginagawa. Si Pisces. Baka may nasabi ako kaninang Cancer ha. So this reading is Pisces. Kasi habang nagsasalita ako, hindi siya puro. May nagsasabi na Cancer. Baka iniisip kayo ni Cancer. Or pwede din ito yung kausap mo. Pwede din iniisip mo siya. Okay, so this reading is for Pisces. Okay, ang ganda nito kasi may nag-gain kayo, lalo na sa career and money nyo. May nangyaring advantage. May increase. Nakatanggap kayo ng freebie. Business aspirations and professional goal. This is about work job, career, finances. Kaya nga, sobrang busy. Yan, ilang cards kasi nagsasabi dito na marami kang ginagawa dyan, Pisces. At sabi din dito na may nakita kong energy pwedeng ikaw tong nagbigay ng tulong. May nakita lang ako energy na ikaw ay nakatanggap ng tulong. Pwede din regalo po. May development, may progress, may improvement. Submission talagang nakikita ko dito, serving. Okay? Receiving help or offering help to others. And pwede din na-hired ang ilan sa inyo as crew. Yung parating busy, yung nature ng work is busy. Parating may mga kilos. Makaka-receive din kayo ng good news, may success. And okay, this is about love. Kasi may nakita ako ditong so pay attention sa mga single dyan na babae. Kung lalaki kayo, relax lang. Oo. So, unahin natin si single na babae. Kasi may lalaki dito na between 30 and 45 years old. Na
pwedeng ito yung nanligaw sa'yo or karelasyon mo na ngayon. Okay? And pero din special person sa buhay mo. Oo, na nagkaroon kayo ng time sa isa't isa. Okay? Kung single ka, wala kang maliligaw, pwede din pong male friend, brother. At sinabi din ng card, kung ligawan pa ito, sinabi ng card dito na siguraduhin na single ito. Kasi nakikita ko dito, mukhang committed siya. So, pag-isipan ng mabuti. At the end of the day, ikaw naman po yung mag-decide niyan eh. Okay, siguraduhin na single siya, na hindi siya committed sa iba. Kasi mukhang too late mo nang nalaman na hindi pala siya single. Committed pala siya sa iba. So, nakapasok ka sa isang love affair or third party na hindi mo alam or too late mo nang nalaman. Okay? So, excuse me, kailangan ko uminom tubig. Talaga mag-ingat. Okay? Mag-ingat po. And, pwede din po kung lalaki po kayo, pwede din may usapin tungkol sa ganyan. It might be isang lalaki na kausap mo na nagsabi sa'yo tungkol sa kanyang problema na nagkaroon siya ng third party concern. Yan. So, kailangan mag-ingat kasi kung hindi kayo mag-ingat, nakikita ko dito na you felt trapped sa isang bagay, sitwasyon, or sa isang tao. At sabi din dito na gusto mo mapag-isa muna. May loss of connection ako nakikita dito. Pwede din nabibigatan kayo sa obligation. Pwedeng breadwinner kayo, nahihirapan kayo, then communication is the key. Kasi nahihirapan ka na. Pwede pong, what I meant is, ang sinabi kasi ng card dito, kailangan ng pag-usapan. Like for example, breadwinner ka, na nabibigatan ka na talaga kasi someone is naging dependent sa iyo. Emotionally, financially. Pwede mo siyang kausapin na nabigatan ka na, like, kailangan magkaroon ng adjustment para makaalis ka sa bigat ng nararamdaman mo. Okay? And, kasi may usapin din tungkol sa naging dependent. Yan. Nabibigatan ka. So, kailangan ng mag-usap ng mahinahon. Masinsinan. Pwede din po na nahihirapan ka kasi nabibigatan ka sa pag-follow ng rules. Kasi may rules dito na kailangan sundin. Na you felt restricted. Like, nagkaroon ng loss of freedom. Sabi ng card, it is telling you to stop punishing yourself. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Huwag mong i-pressure yung sarili mo. Baka naramdaman mo to, yes, nang dahil sa mga nangyari. Pero pwedeng na-trigger ka na talaga nang dahil sa pagod ka. So, pahinga muna. Relax lang, kalma, pahinga muna, tamang tulog. Kasi nakikita ko dito, unable to express yourself. So, pahinga muna. Kasi nakikita ko na dito, nape-pressure ka na. Okay? And stop punishing yourself. May nakita na akong buntis dito. Pwede din na nakatanggap kayo ng balita na may buntis. Na, syempre, malaking, ano niyan? Ano tawag niya dito? Responsibility. Oo. Obligasyon. So, pwedeng may pag-uusap na tungkol sa yan nga, sa pregnancy. Pasensya na po ha. Hihirapan ako magsalita. Okay. And
Okay, may promotion ako nakikita dito. Pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. Angel number para kay Pisces ngayong March 9 to 15, 2026. Angel number 333. Potential. Your chance to reach your highest of potentials, again, your chance to reach your highest of potentials is here. Perseverance has gotten you to where you are. You have been through so much, and this guidance is here to show you that you are exactly where you need to be. To attract more blessings, let us say the power affirmation. So, i-pause mo to para mabasa nyo. I-recite nyo po ha. Kasi nag-a-attract tayo. Okay? My potential is infinite. I use my strength as my ally to pursue my highest good. Okay? So, sinabi ng iyong angel number 333 dito na may chances, opportunities na dumating sa iyo. At sinabi din dito na nasa right path ka. So, bigyan ng embrace mo tong mga chances na ito, itong opportunity na ito kasi potential eh. May potential na ma-achieve mo to, magiging successful siya. Basta kailangan mo bigyan ng aksyon na may kasamang clear intention. Okay? So, angel number 333. Energy. Okay. Pisces. Excuse me po. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. At para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Wow, this is about growth. Growth, may planning, contemplation, malalim ang iniisip. Malapit mo nang maabot yung goal mo sa buhay. Parating ng resulta sa inyong sipag at tiyaga. Naghihintay at malapit ka nang mag-harvest. Sabi ng yung card, wag po daw kayo magmadali. Okay? Wag kayo magmadali. Enjoy nyo po yung moment nyo ngayon kung ano man ito. And lalo na sa mga single dyan, na huwag kayo magmadali na magkaroon ng relasyon. Enjoy nyo muna yung getting to know each other stage. Kasi, pwedeng naghihintay ka pa rin sa the one. The universe is bringing the right relationship to you at your right time. Kaya, konting hintay lang po. Trust and have faith. Maging mapagpasensya, patuloy mo lang alagaan yung sarili mo. Okay, so habang hinihintay mo yung bigay ng tadhana sa iyo. So, you're very close to see the tangible results sa inyong mga efforts. So, yung pagiging productive sa araw-araw, magkakaroon po ng harvest. So, huwag kayong mag-give up, stay patient, stay positive, and be grateful. Okay?
At sabi din dito, may success, may enjoyment, a time of enjoyment and you're feeling safe. Naging wais ka sa pag-handle ng iyong finances. Hindi ka madamot, masaya ka makatulong sa kapwa mo. Naging generous ka. At may plano kang magbakasyon. Deserve mo to. Dahil naging masipag ka sa araw-araw. May sabi ako kanina dito, di ba, na may promotion. Excuse me, kailangan ko mag-burp. At andito din na may promotion. Pwedeng marami kang order, so maraming customer, maraming project. And lahat ng tinanim mo nagbo-bloom. 2 card po mismo nagsabi dito na may harvest. Okay? May mangyayaring harvest. So, claim po. Career and money. Oh, ito na din. Actually, 4 na card po. May sabi dito na itong March 9 to 15, may natanggap, marami kang natanggap. Resulta to sa inyong sipag at tiyaga. May natanggap kayong malaking pera. Sinabi dito. So, harvest to. So, claim po. Ang ganda po ng career and money nyo. So, this is harvest time. May natanggap kayong malaking pera. Pwede din po mga pagkakataon na makapagbigay sa iyo ng malaking pera. Okay? And, sabi din dito na habaan talaga. Kanina pa to, nahabaan ang pasensya. Okay? At sabi din dito na sinabi ko kanina, di ba, from here to here, may mga natanggap ka na. May parating na opportunity. 4 na card po mismo nagsabi dito na your finances are improving also. You're becoming more confident sa mga ginagawa nyo ngayon. Deserve nyo to. Deserve nyo to, Pisces. Pisces, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. This is about your love life, self-love, partnership, and romance. Okay. Lahat kayo, single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa, nag-manifest kayo na magkaroon ng wonderful relationship. And your manifest will be granted soon. Basta pay attention lang kayo sa pagbalanse sa inyong emotion with your positive thoughts while remaining grounded and passionate. Okay? Para ma-attract mo yung green flag na tao. And please know that you are divinely guided. Lumabas pa rin dito. Pisces. Okay, so some of you, sa mga single dito, nahihirapan kayong tumanggap ng bagong tao sa inyong buhay. Nahihirapan kang magtiwala. So ang sabi ng card, you have to move on, let go mo yung worries mo, at magkaroon ng forgiveness lalo na sa sarili mo. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may toxicity or may nagawa na hindi mo nagustuhan, may salita na hindi mo nagustuhan. Okay? May nangyari ngang toxicity. Like, nauubusan ka ng pag-asa. At kailangan nyo mag-usap. Communication is the key. Give up your worries. Pag-imanin nyo po yung blessings na binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat po.